Okay, pakita ko sa inyo yung mga trades ko and at the same time yung strategy na ginagamit ko sa scalping and day trading. So, i-share ko yan sa inyo ngayon. Ito rin yung signals na binigay ko sa Telegram ko. So, i-explain ko yan lahat, yung mga entries, yung mga lines na nakikita nyo para mas maintindihan nyo next time na magbigay ako ng signals ulit. Okay, makikita nyo dito merong triangle pattern. So, ito yung last week, win, then loss, win, win, and win. So, simulan natin dito sa una. Delete muna natin yung mga lines para ma-explain ko paano ko nakuha yung mga yan. Ang strategies na gamit ko, trend lines, support and resistance, supply and demand, and chart pattern. So, yan lang yung gamit ko lagi. Entries, nagbe-base ako sa candlestick behavior, kung ano yung na-form na candle, yung body niya, meron bang weak rejection sa price level, kung paano na-close yung candle. Kaya importante na pag-aralan nyo yung candlestick, lalo na kapag nag-scalping kayo. Okay, so first dito muna tayo. Nagte-trade ako around 4 to 5 PM, depende. Minsan maaga akong tumitingin sa chart, kung meron akong nakikitang setup or possible entry. But most of the time, 4 to 4:30 PM, mga ganyan. So, ito yung market. Nung nagtingin ako sa chart, bali sa gold to, 5-minute time frame. Ang entry ko, magsisell ako dito kapag merong candlestick na na-close niya itong low. So, isa yun sa mga gamit kong strategy. Candlestick na makuklose ang highs and lows. It should be either a full-bodied candlestick or at least 80% yung body niya. Example, ito yung high, ito yung candlestick, na-close niya yung high, at least 80% body. Entry ka dito, stop loss dito, so quick profit, 1:1. Isa pa, ito yung low, ito yung candlestick na na-close niya yung low. So, as soon as nag-close ang candlestick, entry, then stop loss dito, then quick scalping, 1:1. Isa pa ulit, ito yung high or ito, then kinlose, full-bodied candlestick, so mas okay. Once nag-close yung candle, entry, stop loss dito, then quick 1:1. So, yan ang gamit kong strategy sa scalping if sumusungkit ako ng profit in 10 to 15 minutes or kapag nagde-day trade ako. So, if meron na akong level na inaabot. So, balik na tayo dito. Mag-iintay ako ng candlestick na mako-close niya tong low, then magsisell ako. Itong candlestick na 'to, hindi niya na-close itong low, nagkaroon ng rejection bar. Ibig sabihin, support area na 'to. So, imbis na mag-sell ako, magba-buy na ako ngayon since support zone na 'to. Ang entry ko, candlestick na ma-close niya itong rejection bar kasi kapag walang candle na nag-close sa rejection bar, possible na bababa pa yung price. So, lagi kayo mag-iintay ng confirmation candle. Full-bodied candlestick, na-close niya 'tong, rejection bar natin, nag-entry na ako diyan, stop loss should be here, pero binabaan ko lang ng konti para dun sa spread. Then, ito rin yung binato ko sa Telegram ko for buy signal. Nag-e-expect na ako ng pagbaba ng price dito since ito supply zone 'to, 1 to 3 red candles. So, kapag may supply zone, merong resistance level. Then dito merong support, so titignan ko yung reaction ng price sa area na 'yan tsaka ako magde-decide if mag-a-out na ako or hindi. So ito, 1:1 na 'yan. Actually, puwede na mag-out diyan, may profit na kayo makukuha diyan since, scalping naman yung strategy. Then ito, support na 'to, merong rejection bar, kinlose niya 'tong rejection bar, so tataas pa 'yan. Pero maghihintay ako ng reaction ng price dito sa resistance. Kapag rejection bar ulit 'yan, then mag-a-out na ako sa 1:1. So 'yan, binrake niya yung resistance, bullish candlestick, walang wick sa taas, so mas confident ako na maaabot niya yung TP. So 'yan, na-hit niya yung TP level ko. After niyan, nag-stop na ako. Hindi ko na inalam ano pa yung nangyari sa market. Basta nag-profit na kayo, mag-stop na kayo, huwag niyo nang stressin yung sarili niyo, mag-analyze ng market, magdamag. Hindi niyo makukuha lahat ng profit. So, mas matagal kayo nakatitig sa market, mas nakakalito, na-o-overthink niyo yung mga simple signals and mate-tempt kayo to take another trades, which might result in losses. Okay, so next na tayo, dito natalo ko. So, normal 'yan sa trading, merong talo kahit anong strategy yung gamit niyo may talo 'yan. So, explain ko sa inyo yung entry ko, bakit ako nag-sell dito and bakit ako natalo. Ito yung chart nung pumasok ako sa market. So, in-extend ko yung support line ko from previous level.
Then naghihintay ako na magiging reaction ng price sa level na 'yan. So same strategy pa rin kapag kinlose niya itong low, then magse ako. Kapag nag-bounce siya sa level na 'yan, binigyan ako ng bullish rejection bar, then magba-buy ako. So binigyan ako ng full-bodied candlestick, kinlose niya itong low kaya nag-decide ako na mag-sell diyan. 'Yan kasi yung strategy ko. Then, stop loss ko is dito, little space para sa spread. So, naghintay ako ng candlestick na mako-close niya ito para confirmation na, bababa pa siya. Kaya lang binigyan ako ng rejection bar pataas, so hindi niya na-close 'to. So, possible na tataas 'yan, pero hindi ako nag-buy kasi merong, malapit na resistance dito. Huwag kayong basta, magcha-change ng direction kapag merong malapit na support or resistance. Hindi pa ako nag-out kasi yung price, nasa baba pa ng resistance. So, if ma-hit niya ang stop loss ko, okey lang. Nakita niyo 'tong candlestick na 'to, rejection bar sa resistance level kaya hindi pa ako nag-decide na mag-out. Naghintay pa ako ng candle na mako-close niya itong candle na 'to pababa, pero hindi nangyari 'yon. Yung mga sumunod na candlestick tumaas na siya and na-hit niya yung stop loss ko. Then since naging support na siya ulit, resistance naging support, so nag-decide ako na mag-buy na dito sa area na 'to. Naghintay lang ako ng confirmation, same strategy pa rin. Full-bodied candlestick, kinlose niya 'tong candle na 'to. Nag-buy ako diyan in 10 to 15 minutes, nakuha yung profit ko. Actually, break even ako that day, natalo ko dito, then nabawi ko siya dito. So, hindi lahat ng strategy 100% win, kailangan niyo ma-accept na may talo sa trading. And hindi porket natalo kayo sa strategy niyo ng isa or dalawang beses, lilipat na naman kayo or maghahanap kayo ng panibagong strategy. So, palipat-lipat kayo ng strategy hanggang malito na kayo, in the end, wala na kayong natutunan. So, master one strategy, i-practice nyo, stay consistent. If confident na kayo and consistent na kayo, then you can add more. So, next na tayo. Dito tumingin ako sa higher time frame, sa 1 hour. Dito ko nakita yung triangle pattern, then bumalik ako sa 5 minutes for the entry. So, yan siya, around 4 PM 'to, same strategy pa rin. Ito yung high, so maghihintay ako ng candle na mako-close niya yung high and, meron ditong trend line. So, na-break niya yung trend, so possible for, buy entry. So yan, nakita niyo 'tong candle na 'to, binrake niya yung high, nag-buy ako diyan, stop loss ko supposedly dito, pero binaba ko ng konti para dun sa spread, then binato ko na rin yan dun sa Telegram ko for, buy signal. Ito na yung bagong high, candlestick, na-close niya yung high, so confident ako na mas tataas pa siya. So, na-hit niya yung TP and at the same time may nakita pa akong isa pang entry. So, itong candlestick na 'to, binrake niya yung 1 hour pattern, then, full-bodied candlestick or 80% yung body. And ito na yung new high natin. So, binrake niya rin 'yan, kinlose niya. That's why nag-decide ako na mag-entry pa ulit. So, nag-buy ako diyan. Ang stop loss ko is dito sa baba ng trend line kasi, magiging support na 'yan. Resistance 'yan before, binrake niya, so naging support na siya. So kung, papasok ulit siya sa baba ng trend line, then possible babagsak pa siya. Take profit ko is dito, but most of the time if breakout, inaabot niya 'tong high na 'to, pero okey na ako dito, 1:3 na 'yan and iniwan ko na 'yan kasi gabi na rin 'yan. So if ma-hit niya yung stop loss ko, so okey lang. So nung, paggising ko na-hit niya naman yung TP ko. So yan, if gusto niyo ng signal, nagbibigay ako sa Telegram ko, free yun, wala yung bayad. Pino-post ko yun sa public channel ko. If, may nagpapabayad sa inyo or nagpapa-invest, so hindi ako yon. Merong mga gumagaya sa Telegram ko, so ingat kayo sa pagsali sa Telegram. So, ang broker na gamit ko, XM, Vantage, and VT Markets. Sa mga beginners, punta lang kayo sa playlist ko. Ito yon, Forex 101. Kung may question kayo sa Telegram na lang, mas madali ko kayong, mare-replyan. Telegram link ko nasa bio ko or i-message niyo ako, ibibigay ko sa inyo yung link.